Pero talagang ganun. Tatanda din tayo mga kapatid. Magiging ganyan din tayo. Good morning! Ayan po. Not so sunny day today. Pero ayos pa naman. Galing po kami ng palengke. Kami po ay bumili ng prutas. Bumili po kami ng prutas. Ano, mother? How are you? Nagwawalis ang inay. Wait, ang aking tsinelas. Hello, bebe. Ay, shush. Ayan, nakabili kami ng, kasi po yung aming prutas ay ito na lang. Yes, tas yan. Pwede na ata ang papaya natin Kami po ay nakapag-alay na kahapon. Yan. Dyan na lang, dad, sa kusina. Prutas lang po, ayan. Kahapon pa po yan, naandyan. Parang umaandap-andap naman ang ating kandila. Papalitan natin. Ayan. Kami po'y bumili lang ng fruits kasi paubos na ang aming prutas. Masarap ang ngayon po, yung grapes. Siyempre, pag gusto din natin minsan kumakain. Dito na. Nandito na. Natagalan po kami sa pagbili na rin ng niyog. Siguro 30 minutes na, dad. Naunahan po kami. Kasi, madami mag-ano Oo, marami pong bumibili ng pambiko. Parang, nung bumibili nga yung babae, parang gusto ko din. Para sa rice cooker po, pwede yun. Yan, binilihan ko po si mother nito. Ito, longgan. Tapos, ito. Yan, talaga totoo na yan. Tapos, grapes na 1 kilo. Yan. Grapes na 1 kilogram. Tapos, ang binili ko ay, ito po, wait lang. Ayan. Try na tayo ngayon. Kasi parang wala po. Yung dalandan kapangit. Dalandan po sana bibilhin ko Ang pangit po. Alam niyo po yung parang nabag yung tsura. Ano, dad? Yung dalandan. Kapapangit. Ito po, binili ko 35. Tapos ito, 125. Ayan. Sabi niya, ate, maganda yan pagka nahinog. Sariling puno daw. O sabi ko, bilhin ko na. Kasi yung mga ganun po, nung maliliit lang ang latag nila, tapos sariling tintanim, binibilihan ko po yun. Kasi naintindihan ko po yun. Dati nagsaging-saging din kami dun sa farm, nung kami pa po ang andoon. Naalala mo, dati yung sasaging tayo, no? Magkano lang po binibili yung saging sa amin? Ilang buwig. Tapos, wala pang 1,000 mapagbebenta. Naalala mo? Kamura po. Sobra. Ayan. Yan po ang ating napamili. Ayan po. Ang ating Walton family, sabi niya, sitaw at kalabasa, ginataan, sarap. Yummy nga naman po. Nung nabasa ko po yun, sabi ko, yun na talagang lulutuin ko. Kasi iniisip ko lang po, gigisahin ko lang yan. Kasi nga po, yan. Pag 3 lang kayong nagginataan kayo, parang tagal bago na ubos. Konti lang lulutuin natin. Yan. Yan. Sarili daw itong tanim, mother. Pero, wait pa nito. Kasi matagal-tagal pa to, mother. Hilaw pa nga. It's okay. Longgan for you. Oh. Lagay ko sa ref. Gusto mo nito medyo malamig? Ah, okay. Tiling-kiring. Pagdating ng panahon, mamamana mo yung kere-kere parate. Paano si mama? Paano si mama, daddy? Ba, may tira pa ang grapes. Gera-gera. Kain niya. Ay, nakakuha. Kunin na. Ba?
po ilalagay ko. Kasi po ito, binabaong-baon niya yun sa ano, pag nanonood siya ng TV sa tanghali. Kaya nang kailangan variety. Kailangan po may variety siya. Bawa ito ngayon, bukas pong ham. Sa susunod ay peras. Pero usually po talaga, ang binibili namin yung native fruits. Pero ngayon po kasi, walang pinya, ang pakwan ay hindi masarap. Ang pinaka-native na hindi talaga nawawala, saging naman. Saging. Andito na sa rep, lalagay ko. Ilagay na lang ulit dito sa ganyan to. Hugasan na, hindi pa? Hugasan na para. Hugasan na lahat? Hindi, huwag na po. Kasi baka bulok. Okay. Ito po, winawash ko to sa baking soda. Babad lang natin siya. Tapos mamaya po ayusin ko yan. Tayo'y mabilis lang ngayon kasi po may ulam pa yung dogs. Tapos ito pa po yung tirang adobo. Yan. Tapos may fish pa. Hindi po nagalaw ang fish. Tapos what's this? Ayan, may paksiw pa. Kompleto pa pala kami. Gulay na lang po ang lulutuin ko. Yun na nga, yung ginataang kalabasa na may sitaw. Yun. Tapos magsasaing. Okay. Pahinga ka na, ma. Kanina pa po yung nagsawing papahinga. Hindi pa rin nagpapahinga. Silip ko po kayo. Bye-bye. Ayan po. Tayo ay may harvest na doon sa ating tanim. Di ba nakakatuwa po? Ay mag-aayos na to kasi parang naaaligaga ang ina. Sabi ko, isa lang naman ako nang magaan. Sabi niya, pagod ako. Eh, pagod, magpahinga. Ako nai-stress pagka nakakarinig ako ng ganun. Kasi iniisip ko, bakit ka nagpapakapagod? Diba? Kaya nga ako andito eh. Pero hindi ko po kayang pagsabay-sabayin lahat. Yung naiisip niyang gawin, hindi ko yung kayang pagsabay-sabayin. Kasi pag ginawa ko yung ginagawa niya, makakaisip na naman siya ng ibang gagawin. Di ba po? Di ba? Pero talagang ganun. Tatanda din tayo mga kapatid. Magiging ganyan din tayo. OMG. Kaya pahabaan talaga. Patience. More patience. Ano yun, Mingga? May, kanina po parang tong, ano yun, Mings? Mingga? Nawala na po. May parang tunog pang, parang may naipit. Ayan, wala na, okay na.
Konti lang po to. Tinatansya ko sa dalawang kain namin, tanghali at gabi, yung portion ng servings namin, 'di ba po, para hindi naman bukas ito na naman ang ulam. Medyo ano po, 'di ba? Lalagyan ko po siya ng kamatis. Masarap din po yung ginataan na may kamatis na timpla. Parang ano siya, masarap po. Try nyo po yung ginataan nyo. Gigisahan nyo ng bawang, sibuyas, kamatis sa umpisa. Yan. Kasi nilalagyan ko po siya ng konting-konting karne. Mayroon pong nakabalot na maliit si mother. Ayun, iaano na natin siya. Tapos dito na rin natin siya hugasan. May suka po yan. Medyo malalaki po yung nilagay kong tilad. Kasi, yung isa pong niluto namin na ganito namin, mabilis siya pong na ano, yung nadudurog agad. Ang kalabasa naman po, hindi yan ini-spray yan. Tsaka galing po to kay brother. Ewan ko lang kung nag-spray si Rambo, pero ito naman, binabalatan natin, so it's okay. No need to babad sa mga baking soda or vinegar, diba? Pero ang ano, sitaw, kailangan yan. Kailangan natin siyang hugasan sa vinegar or baking soda. Ayan. Time check is 11. Ayan. Sino ba nagsabi? Si brother, sabi niya, gutom na si mother, wag ka nang magkwento. Natatawa po ako pag na ano ko yung message niya eh. Ayan, cooking na tayo. I had here napaka-konting karne. Kasi may nakabalot. Ay, gas na! Andiyan ang gas! Dad! Gas! Andiyan na po ang gas kasi hindi na mapakali ang mother. Magtataas. Sabi niya magtataas ang gas. Bumili na. Ganyan, ganyan. Pagka ganyan po siya, kailangan natin siyang gawin kasi hindi po siya mapapakali. 2 araw na po niyan. Yeah! Sabi ko sa kanya magdala ng 1K. Halika, be. Diretso lang, bebe. Come here. Ito po reserva. Oo, ayan. Ayan, be. Ang bayad. Ay, wala po ang barya. Ay, sabi ko magpadala ng ano, barya. Oh my God. Tanong mo nga kayo. 870 daw. Wait lang, be, ah. Baka meron nga. Tingnan mo. Oh, medyo. Wait lang po, ah. Ayan po. Resume. Sorry. Wala pong barya. Naghapuhap kami ni mama yung coins ko, nakalabas niya yung mga, ay, kwento ko po sa inyo. Nanalo po sa wedding ang nanay natin. 10 pesos lang naman. Pero tuwang-tuwa po siya. Sabi niya, number ata ni Mar at ni Hanika. Sabi niya, pinanalo ako ni Mar at Hanika. Mga ilang days ago na po yun, ha? Kalimutan kong sabihin sa inyo. Dito po kasi may wedding eh. Pero hindi naman po siya parating tumatay. Actually, ganito po yan. Pag New Year, parating ang resolution niya, hindi na siya tataya ng wedding. Pero, after ilang buwan niya, nakakalimutan niya na tumataya na siya ulit. Nakakatawa din po si mother. Parang bata na nung ito. Yan. Tapos, ano po ba yun? Ginawa niya. Basta sabi niya, bibigay po siya ng 1,000. Sabi niya, oh, sa'yo na to. Sabi niya, huwag na. Kasi ayoko po ba masyadong nagkukuha sa kanya ng money niya. Kasi pag wala ng pera, medyo mainit ang ulo. Kasi di ba po, medyo inaano na namin. Nire-restrict ko na po yung meron siyang maraming pera. Kasi makakalimutin na nga. Minsan po naghahanap siya. Kung saan na nilagay, saan niya sinuksok. Kaya lang siya po, hindi sanay na walang money. Kaya kailangan may pera din siya. Kasi yung ganyan, may nakita siyang isda o gulay sa labas nilalako.
O prutas, minsan po may dumadaan ng mga prutas eh. Yung binabandil yun nila yung kanilang yung mga naka-tricycle. Yan. Pag sinatsyempuhan niya yan, gusto na din itong bumili. Diba? Kailangan may money din siya, pero hindi ko na po yung pinapahawak ng medyo madami kasi sabi ko, mama, na andito lang naman sa bangko yung money mo. Pero yung bankbook po dapat nasa kanya yun. Siya po ang pinapahawak ko kasi para alam niya yun, diba? May ko andito, may money ka, pero hindi po yung madami ha. Huwag nyo ini-expect marami kasi siyempre, ang mga matatanda natin, wala namang pension. Yung amin po, wala. Yung dalawa namin matanda, walang pension. Kumbaga, parating niya ang sinasabi doon sa mangungutang sa kanya na, ako, pakain na lang ako ng mga anak ko. Kasi, utangan po si Mother Dear. Noong time na yun, madami-dami pa siyang hawak na pera. Pag may pera po yan, hindi naman nakakahindi gaano, diba? Gisa-gisa lang po yan din eh. Tapos, ilalagay ko na yung gatang pangalawa. Parang big portion pa rin, no? Sabi niya sa akin, hindi ka pa nagsasain. Basta tuwa po siya. Isa lang naman po ang tinatayaan niya lang ng weteng. Kasi nahanap niya po yun ng isang araw. Sabi niya, ba hindi ata dumaan si ganyan? Sabi ko, dadaan yun. Kasi tumama ka eh. Siyempre, dadaan ulit yun. Antay-antayin mo lang, ano din yun. Itong bagoong na isda. Masarap po ito eh. Pero sasalain natin. Kasi baka may sumamang konti lang. Ayan, para masarap. Ang bango po niya eh. Ang bango. Hindi ko na po lalagyan ng alamang. Bagoong isda na lang. Masarap siya. Ang ano po, nagmunggo ako, yun din ang nilagay ko. Ang sarap po ng munggo namin. Nauubos ang munggo namin. Sabi ko, siguro, dami pong greens doon na nilagay ko. Maganda din po yung may tanim-tanim. Sabi po ni Mehmet, i-direct ko na lang daw po yung aking mustasa. Ang problema ko, iping. Hindi ko pa rin napapatay yung kumakain ng dahon. Makita nyo po yung aking tinanim na luyang dilaw. Halos-ubos na ang dahon. Hindi ko po alam. Parang hindi ko mapatay-patay. Ako naman mag-spray ng iniisip ko, ano bang gagawin ko? Nagdidikdik po ako ng sili. Tapos siyang ipang-aano ko dun sa lupa. Kasi sabi ko, bakit ganun? Hindi namamatay yung kumakain. Parang butterfly na maliliit ata. Dahil nga po hindi tayo nag-i-spray ng pesticide. Yun naman, pinupuntahan nila. Kasi nga naman, safe sila, di ba? Matatalin talaga eh. Titingnan natin kung anong magagawa ulit. Natigil-tigil siya. Ang ginawa ko po yung salt water ang ginawa ko. Inano ko siya doon sa lupa. Gumanda ulit yung po, nakita nyo yung hina-harvest ko yung kamoting, talbos ng kamoting, gumanda po, di ba? Tapos, ayun, kung tinignan ko na naman yung dahon ng luyang dilaw. Sabi ko, pati dahon ng luyang dilaw, pinapapak po. Ayan po, diba? Sabi ko, ano kaya yung kumakain? Pati luyang dilaw, talagang as in ang dami kinain. Kasi tingnan mo po ang luyang dilaw, malaki no, ang dahon. Tingnan mo po to kung gaano na lang kaliit to. Tapos ito po tumigil-tigil. Ayan, nakakaano na ng medyo malalaki. Pero ito po yung mga naunang kinainan nila. Oh. Salt water po ang pinang ko niyan.
diniligan ko siya ng salt water. Siguro nung hindi sila dito panginain, pumunta ngayon din eh. Pero hindi ko po talaga nakikita. O, wala. Kitingnan nyo po. Kasi kung butterfly, kasi tingnan nyo po, ubos talaga eh. Oh. Tingnan nyo po, oh. Diba? Sabi ko, ano kaya yun? Hindi basta simple eh. Parang malaking uod na kumakain eh. Kasi, walang tinira eh. Pero wala po akong makita. Time check, 11:27. Okay na po yan. Medyo ayan po, may bahagya pa yung iba pero masasama na niyan po yan. Ay mali. This is not nakakanggata. OMG. Wait lang po. Ito po pala. Ito po pala. Yung pala pangalawang ano po yun. This is the kakanggata. Tapos, papakuluan lang natin. High fire ko po yan. Para kumulo siya. Tapos, papatayin na natin. Kasi I don't like po yung parang nag-o-oil. Mas gusto ko po yung lasa ng kakanggata na yung tamang luto lang. Ayoko po yung nagmamantika. Parang feeling ko, virgin coconut oil. Lasa ko po virgin coconut oil. Simula po nung kami nagbe-virgin coconut oil, pag naamoy ko po yan, sabihin ko. Pag nalalasahan ko, virgin coconut oil. Papakuluan lang natin. Gaganon lang natin ng kaunti para humalo yung sabaw niya sa kakanggata. Yan. Ganito lang po ang gusto kong pagkakagata. Yung maputi ang sabaw. Yung hindi nagka-curdle siya. Kasi masarap po yan, matamis-tamis siya. Parang yung tamang luto lang sa gata. Hindi siya yung nagmamantika. Pero, ito po, ang ano nito, hindi siya tatagal. Pag gusto niyo po yung inyong ginataan medyo tatagal, lulutuin niyo talaga yung gata. Lutong-luto na medyo nagmamantika-mantika. Yun naman talaga medyo na tumatagal yun. Ito, mga ano lang po to. Pwedeng umabot bukas, pero yun kailangan pong ilalagay sa ref. Diba? Hindi pwedeng ile-left nyo nang hindi nakalagay sa ating refrigerator. Inaantay ko na lang kung maluto yung gata. Medyo ginagalaw-galaw natin. Kasi pag hindi natin ginalaw, yun na po yung nagka-curdle siya at nagmamantika. Kaya kailangan po yan, ganyan, ginagalaw-galaw. Yan naman ang gusto ko sa ginataan. Yung medyo napapasabaw ka po. Yung may sabaw-sabaw pa siya. Masabaw-sabaw. Sarap i-ano po sa i-topping sa rice. Yun natin pagkagalawin at madudurog na naman yung ating. Mabilis siya po madurog. Lumiliit ang kalabasa. Final taste. Perfect. May konting kagat ng tamis ng gata. Alat. Yum yum. Yan. Okay na po yan. Luto na yan. Hawla na. Okay, mag-iinit na lang ng aming mga ibang ulam. Ito po parang nag-aamba na naman ang ating itlog. Diba? Kagabi po, nung ininit ko siya, nilagyan ko ulit siya ng toyo, suka, yung the usual na nilalagay sa adobo. Tapos, nilagyan ko ulit ng itlog. Parang ngayon gusto ko ulit lagyan ng egg. Ito po. Yan. Iinitin lang natin din ng dan. Tapos mag-aayos ng kusina. Baby, sorry. Baby, sorry. Naaptrasan ko po. Mag-aayos lang po ako ng kusina.
Ayan. Parang andito ng rescue. Rescue? Thank you. Ang bait. Basura ka? Yeah. Wala ko dito yung isin eh. Ayan. Ayan. Oh, ayan. This one. Thank you, Amad. Thank you kay Daddy. Magkakuskus yan. Tapos, Daddy, dito mo na lang i-ano. Bait naman na asawa ko talaga. I love you. Ayan po. Ito nainit ko na din po yung paksiw. Tapos ito na po yung ating kalahati ng bangus. O, diba? Kain tayo. Nanano ako. Kain po tayo. Kain tayo, mother. Kain kayo ng madaming ganyan. Uubusin natin yan today. Para bukas. Nagalata tayo. Naghintay sa gata na to. Ang tagal. Ilang araw. Ilang araw ng kalabasa ng... Di, last week Hindi, pa. yung pinagbila natin doon. Ay, oo. Tagal po namin inantay yung kudkud. Kasi may nami pong Oo. Kasi ano ma eh. Kut-kut, tsaka Oo. malakit. Kay, sino ba yun ma? Kaibigan ni mother yun eh. Ano po kasi, bumibili sila ng malagkit, tapos bumibili sila ng niyog. Parang masarap gumawa ng nilukay. Gusto mo yun, Dad? Sabi ni Daddy. Oo naman. Ano gawa tayo? Gusto mo? Antun lang eh. Nilukay, ibig sabihin. Bili ka lang, Daddy, ng 1/4 na ano. Ano ba yung nilukay? 1/4 na malagkit. 1/4 lang. Tapos dalawang Nilupak. niyog. Hindi. Nilupak ba yun? Hindi ano, sabi ko noon, pang Ano yun? pista sa gada. Nilukay. Dami namin Ano sa nilukay. Tagalog ang nilukay? Ano sa, ano yun eh? Parang ano po yun, rice Kaya cake. yung kamot, rice cake. Rice cake. Nilupak naman pala sa akin yung Dami kamoting natin. kahoy na. Hindi. Not nilupak. Binibigyan tayo. Kanin yun na niluto sa may ano, gata Dami na may nagbibigay doon, asukal. Oo, kami hindi doon kasi, Daddy, sa Bicol, pag All Souls Day, parang ang inaalay nila, puro malagkit. Parang bonding family. Doon, ganun eh. Ang inaalay ay, oo, basta ibo, suman sa ibo. Yun eh. Ibig sabihin na para maging ano yung family bonding nila. Para, Basta ganun ang niluluto nila lahat. Kakanin. Tapos yun, nag-aalay din ang mga Bicolano no? Nag-aalay din sa patay. sarap. Hala ka. Inubos mo yung peras ni mother. Joke lang. Love na love ng daddy. Parati pong nakadikit kay daddy. Non-stop pahimas-himas. When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. If tears could build the stairway and memories a lane, I'd walk right up to heaven and bring you home again. Thank you for watching. Please like, subscribe,